Hindi ko lang paano sisimula. Magandang gabi po or umaga kung saan man po kayong nadako ng parte ng mundo ngayon. Hindi ko lang paano simulan. Yun, kamusta po? Pasensya na po kung medyo hindi maganda ang introduction natin. Kasi meron po kasi nangyari sa akin kagabi na talagang na-rattle po ako. Medyo talagang sinubukan po ang ating patience, faith. Talagang totoo lang, hindi ko alam talagang sunod-sunod yung mga nangyari. But anyway, nahack po yung Facebook ko eh. Nahack po yung una hindi Facebook eh, no? Nahack po yung aking Remitly account. Muntik na po akong makuhanan ng pera. Talagang ano po kasi meron pong biglang kumukuha ng pera ko sa account ko. So, bali ang story po kasi, akala ko kausap ko ay kaibigan ko, si Jem Karaan sa Facebook. Akala ko siya yung kausap ko. Nagtatanong siya sa akin about Remitly, kung maganda ba yun. At mag-open nga raw siya. At pag nag-open siya, merong normally na referral fee or parang referral commission, parang gano'n pag nag-open ka. So sabi niya sa akin, gusto mo ba open ako tapos bigay hati tayo sa referral Sabi ko, okay, sige. Kasi akala ko kaibigan ko yung kausap ko, si Jam nga. All the while, sabi niya, sige, papadala kita ng send mo sa akin yung 6-digit na code pagka na-receive mo. Ako naman, dali-dali ako, tinanong din sa akin yung email, address ko, tsaka yung phone number ko. Nagtataka naman ako, hindi ko kaagad ang bilis bilis talaga ng pangyayari. Talagang, kasi nga inisip ko, kaibigan ko yung kausap ko, bigay ko kaagad na informasyon. Pero right away, napansin ko, yung Remitly account ko, may nag-a-attempt ng kumuha. 12,000, Gcash eh. Gcash, tapos may lumabas na email address na ganito na pupunta sa ganito pa. Talaga ang bilis na pangyayari. That time, nag-Uber ako. Napansin ko, parang hindi yata si Jem yung kausap ko. So nag-pull over ako, tapos tinignan ko. Doon ko na-realize na scammer yung kausap ko na pala. Napansin ko na hindi pala si Jem talaga. Tinatawagan ko si Jem, di sumasagot. Tapos after mga ilang minuto, tumawag sa akin. Kuya, ganun nangyari. Ba't ka tumatawag? Tapos sabi ko, Jem, ikaw ba yung kausap ko? No, hindi. Nahack nga yung, muntik nga ako. So doon ko na-realize na-realize na hindi pala siya yung kausap ko. Tapos all the while, alam mo sa totoo lang, kaya minsan pagpapasalamat natin kasi minsan meron pala dahilan kung bakit talaga nangyayari ang isang bagay. Kasi kahapon na umaga, sa totoo lang, wala siya makukuha doon sa account sa checking account ko. Kasi nagkataon $72 na lang yung pera ko natitira doon. Tapos naglalagay ako ng pera kahapon doon sa checking account ko. Nagtataka ako, bakit nagtatransfer ako doon sa checking account ko, pero ayaw pumasok. Tapos, sabi ko, sige, bukas na nga lang. Yung pala, ito yung mangyayari sa gabi. Kung sakaling naipasok ko yun, ubos. Wipe out yung pera ko. Kasi sabi ko, grabe, sabi ko ganyan. May ibig sabihin pala talaga yung mga nangyayari sa atin. Talaga, pag pinagtagpi-tagpik yung mga nangyayari. So, totoo lang, medyo mixed emotions ako ngayon pagpapasalamat at the same time medyo nandun pa rin yung worry pero talaga sinubukan talaga yung sinubukan ka talaga yung buong pagkatao mo talaga lahat ngayon. Nandyan yung faith mo, yung patience mo, talagang sa totoo lang hindi ko talaga alam, talagang gusto kong umiyak, gusto ko ba tumawa, hindi ko alam yung pakiramdam talaga sa totoo lang. Pero sa ngayon talaga nakikita ko talaga na talagang hindi ako pinabayaan ng Panginoon para talagang sabi ko talaga na napaka bait talaga ng Panginoon sa akin. Despite na napakadami kong mga nagagawang mga mali, pero nandiyan pa rin siya sa akin, talaga sumusuporta pa rin sa akin. Kasi tingnan mo yung nangyari yun, tapos biglang right away, meron nag-a-attempt, ni-notify ako ng Facebook ko na may nag-a-attempt na magbukas. So
So talagang dali-dali na ako umuwi. Pinatay ko na yung Uber ko. Dali-dali na ako umuwi kasi gusto ko hindi ko alam kung paano ko isa-sign out yung ano ko sa cellphone. Kaya sabi ko sa computer ako pupunta. Pagdating ko sa computer wala na. Hindi ko na mabuksan. Ang pinagtataka ko, hindi ko siya mabuksan sa computer ko, pati sa iPad ko, pero patuloy ko pa rin nabubuksan sa cellphone ko. Yun ang matindi kong pinagtataka. Ang tagal. Nakausap ko pa, nakapag-post pa ako sa mga sa mismong Facebook ko doon. Nasabi ko, someone's trying to access my account, ganyan. Basta nakapag-post pa ako sa Facebook ko. Pero sabi ko, tinatry ko siyang i-sign out, tapos sign in, nakaka-sign in ako. Pero sa iba, sa so doon ko na-realize na may matindi tong hacker na to, na talagang para bang inisip ko, kinip niya yung cellphone para siguro meron siyang kakaibang paraan para ma-pick up niya yung mga information ko sa cellphone. Kaya dali-dali ko na rin pinatay. Sinabihan ko lang yung mga kapatid ko lahat na nahack yung aking tawag dito, yung aking Facebook. Ang pinagtataka ko naman talaga sa Facebook, talaga may kung ano pa yung akala ko naman napakataas ng security measure. Meron pa sila tinatawag na kahit malam may cellphone ka doon nakalagay, tsaka may email. Once na mapasok na yun, baliwala na yun. Hindi mo na ma-access yun. Talagang pindot ako ng pindot sa cellphone ko, pindot ako sa email ko, walang pumapasok na code. Talagang nakuha na, naka-divert na doon sa email na nilagay ng hacker. Tapos, nung umuwi ko, talagang na ako medyo tulir na ako sa totoo lang. Napunta ako yung email address ko, yung Yahoo account ko. Nakita ko merong isang yung recovery email. Hindi na recovery email ko. Ibang recovery email address na. So, ibig sabihin napasok pati yung Yahoo ko. So, doon ko na-realize, ito, papakita ko sa inyo. Doon ko na-realize, meron pumasok pang isang at yan yung mismong email address na nakita ko doon sa Remitly ko na, ipasok nung account yung taong hacker. Kaya sabi ko, ibig sabihin pinag-aralan at matagal na pala akong inaano nito tao na to. Talagang nung pinasok ko nung naibigay ko yung security code, talagang nakakonect na siya sa lahat talaga. Ngayon, pati yung mga ibang apps ko, kanina, pumasok ako sa school, hindi ako makapagbayad ng yung pay by phone, parking. Lahat decline lumalabas yung mga sabi ko, pambihira, paano na? Sabihin, hindi ko alam kung paano niya na control lahat yung mga account ko. Nakakatakot talaga, sa totoo lang, nakakatakot. Ngayon ko lang, actually, nung una, hindi ako kinakabahan kasi sabi ko, okay, yung Facebook kasi, may cellphone doon, may email address. Ngayon ko na-realize na dapat pala palit kayo ng ng password at saka wag nyo ilagay pala yung cellphone number nyo doon. Baliwala eh. Ngayon, pumunta ako sa provider ko. Nagpalit ako ng cellphone. Kasi, alam mo, sa totoo lang, this week talaga, talagang tinest talaga, sa totoo lang, yung, ito yata yung isa sa pinakamatindi nangyari sa buhay ko. Kasi nag-resign ako sa trabaho dahil nag-aaral nga ako at conflict sa school ko dahil may practicum na. So I was hoping na papasok yung EI sa akin. May EI na kasi meron akong ka-classmate na nag-resign din tapos nag-grant ng EI kasi nga mag-aaral. So sabi niya sa akin, gawin mo yun kasi. Pero alam ko talaga pag na-layoff ka lang. Pero tinry ko na rin kasi talagang wala akong choice maapektuhan 8 to 12 yung school ko,
12 to 8 naman yung trabaho ko. Eh magpa-practicum na kami, magiging 7 to 2. So apektado yung trabaho ko. So no choice, kailangan ko talaga mag-resign. Pero prior to that, nagkasakit ako ng 2 linggo. So nag-file ako ng EI or employment insurance sa mga hindi nakakailam, employment insurance. Kung saan ang ibig sabihin po nun, babayaran kayo ng gobyerno. Kasi dito po sa Canada kasi, portion ng sweldo nyo napupunta sa EI, employment insurance, para pa in case may mga nagkasakit kayo or natanggal kayo sa trabaho, at least hindi kayo makakabakaba dahil merong ibibigay sa inyo ang employment insurance. Sa part ko naman, hindi ako na-qualify. Una-una, kasi nag-resign ako, hindi yun na-disapprove kasi nag-resign daw ako. So, dapat daw talaga ang matindi nito, dapat ang school ko ang mag-a-adjust sa work, hindi yung work ko mag-a-adjust sa school. Tapos meron ding pumasok sa akin na email na hindi rin daw ako na-approve sa sickness benefit. Talaga sabi ko talaga, para bumagsak talaga. Kasi sabi ko, saan ako kukuha ng pera, di ba? Na wala akong work. Ngayon, that was last Monday. Tapos Tuesday, nakakuha ako ng parking ticket. $60. Sabi ko, oh my. Kasi kumbaga nagbabayad ako pay by phone, tapos na-miss ko yung portion at nagkataon naman may dumating na yung portion na na-miss ko na pagbabayad sa true pay by phone, biglang doon may nagdumating na parking ticket attendant, nabigyan tuloy ako ng Tapos nung isang gabi nung nagka-carpool ako kay Ate Loli, pag uwi ko, tinamaan yung gulong ko, dalawang gulong. Kasi ang daming potholes dito ngayon eh. Ang tinamaan yung 2 gulong, butas talaga sa side. Ang laki ng butas, kasya 3 daliri sa side. So hindi kayang i-repair kasi side eh. Naisipin mo, nangyari 11:11 ng gabi. Nakauwi ako 1:00 ng madaling araw. Kasi nahirapan ako magpalit sa una. Napalitan ko nga yung gulong sa unahan, pero wala akong pamalit sa likod. So ang option ko is magpa-towing. Alam mo ba, towing sa gabi pala $220. So inisip ko mga $60 na, pero 220 sinisingil sa akin. So, oh my God, wala akong ganong pera, sabi ko ganyan. Tapos nakipag-bargain ako, pero bago ako habang nagba-bargain ako, nagche-check na rin ako ng iba. Tapos meron ako nakita 145. So umokay na ako doon. So ang tagal ko, naghintay ako 1 hour and a half na wala pa rin. Pero during that time na naghintay ako, madaming ito naman nakakatuwa. Ang daming tumitigil at nagtatanong kung okay daw ako, gusto ko ba ng tulong, ganyan. Eh sabi ko, meron ba kayong spare tire para pwede? Wala naman silang spare tire, ganyan. Pero merong isang tumigil. Sabi nga niya sa akin na hey, alam mo ba, Tagalogin ko lang kasi puti. Alam mo ba na magbabayad ka ng 200 plus sa towing? Dadalang kita ng spare tire. Magkano willing mong bayaran? Sabi ko, oh my God, may papabayad pala. So anyway, sabi ko, okay ba kahit 100? Sabi ko ngayon, kasi, yeah, sige, bintay mo ako 5 minutes. Sabi ko, sige. Kasi sabi niya, mas magandang ito spare tire mo kaysa magpa-towing ka, at least mauwi mo. Sa iyo na to, di ba? Which is, it makes sense, tama nga naman siya. Kaysa magpa-tow ka, pagdating ng tow, flat pa rin naman yun, di ba? So, sabi ko, umokay na ako doon. So, sa madaling salta, nagawa ko na paraan yung sa ko. Tapos, kinabukasan, dinala ko yung sasakyan ko doon sa shop kay Kuya Rolly, tablang. Tapos, damage yung rim. Yung alloy rim ng Nissan. Tinawagan ko ang isang rim, 700. Oh my God. Sabi ko, oh. So, sabi ko, ano ba yan? Dalawa. So, no choice ako ngayon.
kailangan kong gumawa ng paraan kasi otherwise hindi ako hindi ko kundi naka-donut, parang donut yung aking ano. Tapos biglang ito nangyari. Ang tindi, itong linggo na to, napakatindi. At yung isa sa pinakamatindi nangyari sa buhay ko. Na talagang susubukan ka talaga ng kalaban. Talagang gusto ka talagang ibagsak. Pero tinitest ang fate mo talaga kung hanggang saan. So totoo lang, doon ko na-realize na ano ba nawala sa akin? Okay, sige, sabihin na natin na na-hack yung Facebook ko. Pero totoo lang, kung titingnan mo sa kabilang banda, ano ba yun naman yung meron sa Facebook, di ba? Actually, yung pinaka-concern ko kasi kasi 2004 pa yata yung yung Facebook ko na yun. Nung nasa barko pa ako. Nandun lahat kasi yung mga pictures ng mga anak ko. Lahat ng mga lahat ng nagsisimula ako, nandun lahat. Yun yung pinaka ko eh. Pero syempre, iba pa rin yung, nandun lahat yung pero doon ko na-realize na sa kabilang banda, siguro, kaya nangyari to, patigilan ko na kasi naubos nga yung oras ko sa kaka-Facebook eh. Kaya siguro nangyari yun, di ba? Ngayon, sabi ko, namatay ba ako? Hindi. Hindi naman ako namatay. So, ibig sabihin, mas dapat talaga tingnan mo sa sarili mo yung kaganda kaysa kaysa yung lagi ka worry. Kasi yung kalaban talagang gagawin ka talaga, mag-worry ka na mag-worry. So, wala naman nangyari sa akin eh. Kaya nasa sarili ko pa rin kung pipiliin kong mag-worry or tuloy pa rin ang buhay at babayaan ko na. Ang mahirap lang kasi napakahirap talaga mag-isa sa buhay. Ang hirap na walang kadamay. At ito yung talagang ito talaga yung panahon na talagang mas gusto mo meron kang parang taong kasama mo talaga, masasabi mo talaga na na sinama ka through thick and thin, di ba? Pero mas pipiliin ko talaga muna na ayoko kasing sa totoo lang sa nangyayari sa buhay ko, ayoko makaapekto ng ibang tao talaga eh. Kasi hindi maganda rin. Hindi maganda. Kaya para bang mas gugustuhin mo pa rin na itayo mo muna yung sarili mo. Ewan ko ba kung tama ba yung ginagawa ko. Kung tama bang huwag ka humingi ng tulong or dapat ba humingi ka ng tulong. Pero yun nga, gaya ng sineshare ko lang po to sa inyo kasi wala akong makausap ngayon eh. Wala akong ano, ah, basta po, piliin po natin na manalo pa parati ang Panginoon kasi ang gusto niya po sa atin talaga is mabuhay tayo ng masagana. Itong kasi kalaban talagang pipilitin kang tirahin din dito at i-drag talaga ang emotion mo. Ayoko pong manalo yun. Mas gusto ko pong manalo ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay ko. At sana tulungan niyo po ako sa pagdadasal. Tulungan niyo po ako. Alam ko marami ako mga maling ginagawa rin misa sa buhay. Hindi naman ako perfectong tao. Pero mas pipiliin ko pa rin ang Panginoon kasi alam ko na hindi ako pababayaan niya. Pasensya na po kung medyo kung itong video na to medyo kakaiba sa mga video na kasi talagang para to warn everyone sa nangyayari sa ang bilis kasi talagang may mga nagpapanggap pala talaga. Kaya sa mga kaibigan ko na maaaring mapanood to, yung account ko pong isa, yung dalawa kasi Facebook account ko eh. Yung isa talaga yung madalas kong gamitin, yung isa bihira. Pero ngayon, ito yung nahack. Actually, nahack din to. Pero nagawa ko tong makuha. Kasi parehas to ng phone number. Kaya pinaltan ko yung phone number. Kasi lahat na naka-attach sa phone number ko na yun, para nabuksan niya lahat eh. Na attempt niya talaga.
Huwag po kayo magtiwala sa Facebook sa kanilang mga sa kanilang mga security measures kasi useless talaga. Useless yung kanila security measure. Tapos wala ka pang makausap, wala ka pang maanong mga CP mo sasabihin niya if your account has been hacked, click this. Tapos pag click mo naman, sasabihin sa iyo, enter your old password. Hindi na nga mapasok yung password. Paano? So, pa? Wala ka na, kasi hindi mo alam kung sino kakausapin mo. Wala kang makausap na, wala silang phone number, wala silang mga Kaya, para sa akin, BS ang Facebook pala. Hindi pala ganun katindi ang security measure ng Facebook. Para bang gusto nila bayaran mo yung Meta para doon pag binabayaran mo parang yun hindi ko alam kasi simula nung tinanggal ko yung Meta ko kasi bayad ako ng $15 para inisip ko waste of money lang din. Pero yun pala siguro baka yun yung dahilan para mas lalong tumaas ang security measure mo. Pero anyway, wala na tapos na. So warn babala po sa mga kababayan ko dito sa Canada at saka sa kung saan man kayo yun po yung nangyari sa akin dito. Kung kaya nyo palitan yung password nyo every week or at i-email nyo, check nyo mabuti yung mga activities, baka may mga nakapasok na, baka may mga ibang recovery emails na nakapasok doon. Check nyo po mabuti kasi yun po yung nangyari, doon ko po lang po nakita na kami nakapasok. Grabe. Anyway, pasensya na po maraming salamat din kung umabot kayo sa video na to at kung napakinggan nyo po lahat talaga yung buong istorya. Lang marami pa ako pero medyo nasa point ako na natutuloy na po ako. Totoo lang. Hindi ko na po alam talaga. Basta at least sana na nabigay ko man lang yung mensahe mabuti sa inyo. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.